Okay, good morning mga guys at welcome again sa ating channel, Pandoy Small World. Sa ngayong umaga mga guys, pag-usapan nga natin yung tanong nung isang nakapanood sa ating vlog na kung saan masyadong mataas daw itong mga slope na nangyayari dito at kung ano raw yung ginagawa para mapatibay itong slope na ito. So mga kapandoy, pag-usapan natin kasi maraming pamamaraan paano mapapatibay yung gilid na hindi tumitibag. At dito nga sa ating kinalalagyan, ito nga ay tinatamnan ng mga halaman. Paano ba yung pagtatanim mga kapandoy? May mga pamamaraan kasi mga kapandoy na ginagawa kung paano natin patitibayan yung gilid kasi mataas ang halos tambak dito. Sa taas niya, pag nadaanan ng tubig, hindi tayo mag-collapse, lalo pag hindi na-compact. Kaya ang pamamaraan na sinasabi is yung hydroseeding. So ito yun mga kapandoy, sa gilid, ini-stop ng maganda yan. Ang tambak ko, dun kung maganda na, lalatagan natin na nilalatagan ng coconut. Yung coconut na yan, mga guys, siya ang tutubuan ng damo na isasabog dyan. So yan ay pinapakuan ng mga kawayan. Kahit na malakas ang ulan katulad nito, hindi siya basta-basta aagos. At kinakalangalan din, di muna pinapadaan doon. Pero kung titignan nyo itong mga una natapos na, talagang malago na yung damo. So ito guys, malakas ang ulan dito palagi kaya talagang dapat patibayin yung gilid. At ang isa rito na isa sa pinakamatibit ay yung pagtatanim ng damo, lalo't ang damo na sinasabi dito ay hydroseeding na yun mga kapandoy, naglalagay ng net ugat. At ito yung naging resulta. Net, hindi net na ano yun, yung ano ng nyug yun, coconut, at doon inilalatag sa gilid at ito nagiging resulta maganda. At kung titignan natin, meron siyang pinaka-berm. Ito, nandito tayo sa taas. Ito, isang berm. So kung titignan natin, mga mula sa unang berm is nasa 6 meters or 5 meters. Tapos dito dadaloy yung dito dadaloy yung tubig na nanggagaling sa carriageway para siguradong hindi titibag. At doon sa pinakadulo, tulad ng nasabi, yung pinakadulo ng konkreto ay magkakaroon ng berms, curb and gutter. Curb and gutter yun mga guys ang ilalagay. At ito yung pinakagilid niya pagka sa kanalang ipoporma dahil pinroteksahan kaagad. So yun mga guys ang ating update kung paano ang ginagawang pagpapatibay. Kung titignan natin, talagang malago na itong damo rito. Yung damo ito na talagang napakarami ang ugat na i-hold na niya yung lupa para hindi hindi tumibag. Ito yung mga ginawa doon sa EasyTex. Kung maalala nyo, ang EasyTex ay hindi naman lupa itinambak doon. Ito ay tinambakan na ng lahar. Dahil isa kami doon sa mga gumawa rin doon, mayroon kaming portion. Lahar ang tinambak doon na lupa, yung pinaka-embankment niya, lahar. At talaga napakinabangan yung pagsabog ng pinatubo. Tapos sa gilid nyon, dahil nga lahar siya, nagpatong na lang sila ng soil o lupa sa pinakagilid. Compacted ng konti, then nilagyan ng coconut, nilagyan ng damo. Binubuga yun. May machine guys na nagbubuga doon para yung tutubo pa lang na damo yun. At hydroseeding ang doon. Yun ang ginawa doon sa 86 yun. EasyTex, kaya kung titignan nyo, hindi wala tayong na nagtitibag dahil nga itong damo na ito ay talagang maugat. So
Guys, ito yung update natin at yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe at please subscribe at pakishare at abangan nyo yung mga iba pang i-upload natin dahil hanggat may nakikita tayong mga bagong idea ay i-upload natin. So, once again, magandang umaga.